DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Oy, biyernes na tayo ngayon ha. At 30 ng Mayo 2025. Marami magsiswelde ngayon dahil bukas sa 31 Sabado. Sa ulo ng ating mga balita, bagong PNP Chief, Solicitor General at Secretary ng Department of Human Settlement and Urban Development itinalaga na ng Pangulong BBM. Dating Congressman Arnie Tevez nasa custody na ng NBI na ibalik na mula sa East Timor. Apelido ng mga senador dumagdag sa listahan ng nakatanggap ng mga confidential funds mula sa Office of the Vice President. Voters registration para sa barangay at SK election aarangkada na sa July 1. Minor phreatic eruption na itala naman sa Bulkang Taal. 2 patay, 3 sugatan sa Gumuhong Kisame nang nire-renovate na water refilling station sa Pasay City. Southwesterly wind flow sa ilang bahagi ng bansa patuloy na iiral ayon sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide ng ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang mga DZRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na umiiral ang southwesterly wind flow sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, makararanas na maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang Mimaropa, Western Visayas at Negros Island region dahil naman sa southwesterly wind flow. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri naman, may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Ito'y bunsod ng umiiral na localized thunderstorms. Kaugnay nito, pinag-iingat naman ng mga residente sa posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, makararanas ng danger level ng heat index ang 13 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, maglalaro sa 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius. Ang heat index na mararamdaman sa ilang bahagi ng bansa. Ang pinakamataas ay sa Infanta, Quezon. Papalo yan ng 46 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman ang mararanasan sa Tuguegarao City, Cagayan. Imbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte. Baler, Aurora, Dipolog, Zamboanga del Norte at Surigao City, Surigao del Sur. 42 degrees Celsius naman ang damang init sa Apari, Cagayan. Etiaga, Isabela, Kasiguran, Aurora, Muñoz, Nueva Ecija, Alabat, Quezon, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Butuan City, Agusan del Norte. Ipinapaalalahanan ng publiko, limitahan pa rin ang outdoor activities, manatiling hydrated, ugaliin ang pagsusuot ng mga preskong damit para maiwasan ang mga heat-related illnesses. Muli namang nagkaroon ng maliit na pagsabog ang Bulkang Taal sa Batangas. Ayon sa PBOX, may naitalang minor phreatic eruption sa main crater ng bulkan alas 9:18 kagabi. Nagtagal ito hanggang alas 9:22 ng gabi. Sa record ng PBOX, nagbuga ng 1,500 meter white plume ang bulkan at nananatili pa rin ito sa alert level 1. Nasamsam ng National Bureau of Investigation ang tinatayang 63 million pesos na laga ng illegal vape sa magkakahiwalay na operasyon sa Marilao, Bulacan, Parañaque City at Pasay City.
Ayon kay NBI Deputy Director Ferdinand Labin, naaresto din ang 2 Pilipino at 3 dayuhan kabilang ang isang Singaporean, merong pantay national at isang Chinese national na sangkot umano sa iligal na kalakalan. Sa tulong ng Bureau of Internal Revenue at ng Department of Trade and Industry, nakumpiska ng NBI Cybercrime Division ang mahigit sa 85,000 na piraso ng salt nicotine vape sa Bulacan, 25,000 na piraso naman sa Parañaque at 72,000 na piraso sa isang bodega sa Pasay. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, tagumpay ang operasyon dahil sa kombinasyon ng cyber control, intelligence gathering at koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Rumisponde na ang Department of Social Welfare and Development matapos mag-viral ang isang babae na biglang lumabas na lamang sa isang kanal sa Makati City. Ayon sa DSWD, dinala na ang babae sa isang processing center sa Pasay upang sumailalim sa masusing pagsusuri at intervention batay sa kanyang kalagayan at pangangailangan. Layunin nito na matulungan ang babae upang hindi na bumalik pa sa lansangan at tumira sa drainage. Una rito kumalat sa social media ang larawan ng babae na lumabas sa kanal na nasa kanto ng Rufino at Adelantado Street sa Legazpi Village. Nilagyan na ng otoridad ng steel railing ang nasabing drainage upang maiwasan itong pasukin pa o balikan ng naturang babae. 9 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa Puwersa naman ay inspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture, Bureau of Customs at Sugar Regulatory Administration ang mga smuggled na sukal mula sa Thailand na inangkat ng Multipurpose Cooperative. Kasunod dito ng direktiba mula sa Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang pagtugis laban sa agricultural smuggling upang protektahan ang mga magsasaka at mga consumer at masiguro na patas ang pagnenegosyo sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tularal Jr., hindi dapat hayaan ang mga tusong paraan upang maliitin ang sektor ng agrikultura at saktan ang mga magsasaka. Dapat din niya ang katakutan ng mga tusong negosyante ang mahigpit na koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno upang mawakasan ang smuggling. Diyan din ang implementasyon ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na nagtatakda ng walang piyansa sa mga arestado. Target ang mga ng Department of Agriculture na muling magtakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karne ng baboy sa dulo ng Hunyo o sa unang linggo ng Agosto. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tularal Jr., itinakda sa 380 pesos per kilo ang MSRP sa liempo. 340 o 350 naman ang kada kilo ng pigi at kasim. Ayon kay Laurel, pinaplansya pa nila ang revised plan kung saan direkta nang bibili ng karne ang Food Terminal Incorporated sa mga farm at sila na rin ang magkakatay at magdi-deliver sa mga retailer. Alinsunod ito sa utos ng Pangulo na bawasan ng mga middlemen upang mababa ang presyo sa mga lokal na pamilihan. Kahit pa kami naayos kasi meron din tayo mga batas na kailangan using or mga internal rules ng DA sa National Meat Inspection Service, no, na kailangan kabuhin o modify. Kakulangan naman ang supply ng baboy ang nakikitang dahilan ng Food Terminal Incorporated kung bakit mataas ang presyo nito. Ayon kay FTI President Joseph Rudolph Lo, bunsod ito ng pagdami ng kaso ng African Swine Fever sa bansa. Sa monitoring ng FTI, mula 16 million na populasyon ng baboy sa bansa noong 2019, bumaba na lamang ito ng 8 million. Alam nyo kung bakit? Marami hong magbababoy. Hindi na ho talaga mag-aalaga ng baboy. Ala namang suporta mula sa gobyerno. Huwag nyo sabihin fake news yan. Karanasan ho namin yan. Personal na experience ko po yan. Napilitan ho kaming patayin yung baboy kahit wala namang ASF dahil sakop nung 1 kilometer radius zone. Ano ha? Ala! Ni piso! Ala! Ang dami ko mga kakilalang mga magbababoy sa Mindanao hanggang ngayon nasa depression pa rin yung kinikwento nilang ayuda. Matatawa ka na lang kahit busit na busit ka. Ngayon nagtataka kayo bakit walang sinong magganahang magbaboy? Wala kang aasahang tulong mula sa gobyerno, ang mahal-mahal ng feeds. Pagkatapos tatagain ka pa ng sangkaterba kung gusto mong magkatay. Ngayon nagtataka sila kung bakit wala nang gustong wala nang backyard. Ito rin ang itinuturong dahilan ni Lo sa pag-alis ng Maximum Suggested Retail Price sa karne ng baboy.
sinubukan ho ng mga commercial farms ho natin na sundan yung MSRP. Kaya nagsabi naman sila, sumunod naman yung iba. Nagsabi naman sila na kung kami pa yung sumunod, kami pa yung nasasaktan, nalulugi dahil yung iba hindi nga daw gumagawa. So nag-explain naman ho sila na may shortage talaga. Na-recognize naman ho natin yun. Pinaplansya na ng Department of Labor and Employment at Department of Agriculture ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng 20 pesos per kilong bigas sa maximum wage earners. Sa panayan ng DZRH at radyo natin, sinabi naman ni Labor Secretary Benvenido Laguesma, aarangkada na ang pilot testing nito sa Hunyo. Ayon kay Laguesma, ang hakbang na ito ay tulong para sa mga manggagawang minimum wage earners na lubhang naapektuhan ang paglobo ng presyo ng mga bilihin. Asado na ang pilot testing ng programa sa 13 ng Hunyo, magtatagal hanggang 20 Disyembre ng taong kasalukuyan bilang paghahanda sa full implementation nito sa susunod na taon. Aminado naman ang Department of Agriculture na malaking dagot sa sektor ng agrikultura ang pinatutupad na restriction sa San Juanico Bridge. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., maraming truck na may kargang produktong agrikultural ang naipit at hindi na makatawid ng tulay. Bunso dito, bumagal ang distribusyon ng mga pananim at iba pang mga supply mula Samar patungong Leyte at vice versa. Ginit ni Laurel, nagpadala na ang DA na matauhan sa lugar para i-assess ang sitwasyon at maglalatag ng mga posibleng solusyon. Makikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Transportation, Department of National Defense at mga lokal na pamahalaan. Isang malaking problema pala natin sa agri, yung problema sa San Juanico Bridge. Maraming nag-ipit na mga truck na hindi makatawid. Nagpapunta ang DA at nagpapunta na kami ng tao sa lugar para ma-check kung ano other options. We are coordinating with DNTR, pati DND, LGUs. Ang alam ko ang DND mag-hire ng isang RORO or LCD para to help transport trucks from point to point. Hindi ang gamitin sa San Juanico. So San Juanico, nililis lang na sasakyan ng pagpwede sa moment. So that is part of the problem. Magugunitang mahigpit na pinatupad ng DPWH ang 3 tons load limit sa tulay dahil nga sa isa sa ilalim ito sa major rehabilitation at retrofitting para manatili ang kaligtasan ng publiko. Alam nyo, hamon talaga ngayon sa Department of Agriculture. Katulad din yun sa sektor ng mais at palay. At least ngayon, bumabalik ang sigla ng pagtatanim ng palay at saka mais dahil sa gumaganda ho yung presyo. No? Pero sa sektor ho ng livestock, hirap na hirap ho yung mga kababayan natin na makumbinsi na manumbalik, mag-invest ulit. Kahit na sabihin mo, laki ng investment namin sa infrastructure, yung mga kulungan, di ba? Yung mga daan, yung access, di ba? Kung ganyan ho namang hindi ka na nga nakaka-break even, pahihigpitan ka pa ng katerbang mga patakaran, di ba? Hindi ka na huta talaga gaganahang magsaka uli o mag-livestock uli. Magandang umaga, Pilipinas! Legal Counsel ng GMA at TAPE Incorporated nagharap ng sa mediation kahapon. Diyan po ito sa Quezon City Prosecutor's Office. May detalye si Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nagharap ang legal counsel ng GMA7 at TAPE Incorporated sa mediation na ginanap sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon ng tanghali. Ito'y kaugnay sa kasong estafa na isinampa ng GMA7 laban sa TAPE Incorporated. Walang miyembro ng Halos Host family ang dumalo para sa TAPE, kundi ang abogado lamang nilang si Attorney Maggie Abraham Garduque at ang isang staff na si Zenaida Buenavista. Ang legal counsel naman ng GMA7 ang humarap para maayos na at pag-usapan ang posibleng pag-settle ng pagkakautang ng TAPE sa GMA7 na umabot ng halos 38 million pesos. Ito yung mga nakolektang advertising na payment na hindi raw inintrega sa GMA7. Hindi naman ito itinatanggi ng TAPE pero ayon sa statement na ipinadala sa atin ay civil liability raw ito at hindi criminal liability para kasuhan ng estafa. At bahagi nga ng statement na ipinadala ng legal counsel ng TAPE, ang sabi nito, TAPE still believes that whatever amount is collectible from them by GMA is merely a civil liability and not a criminal liability for estafa. Foremost,
even assuming that the amounts were used by TAPE Incorporated for its operations instead of remitting it to GMA. This is a mere violation of the assignment agreement being executed between TAPE Incorporated and GMA7. Therefore, GMA can only file a civil case for breach of contract. End of quote. Susunod naman daw sila sa bagong procedure ng Department of Justice, pero nakatakda pa rin silang magkaroon rin ng mediation sa June 11 para pag-usapan ng alok ng TAPE kung paano nila ito isi-settle. Inasahang magkakaayos naman sila at hindi na umabot pa sa pag-akyat ng kaso. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ganda Umaga, Pilipinas! Ay, nako, 18 minutos na makalipas po ang alas 4 ng umaga. Tiniyak naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Patuloy ang kanilang suporta sa infrastructure projects ng Armed Forces of the Philippines upang matulungan ito na makayanan ng mga papausbong pa lamang ng mga hamon sa kanilang hanay. Ito naman ang pangako ni PAGCOR Chair at CEO Altenco matapos ng pangunahan ng traditional rites of passage ceremony ng Philippine Army Officer Candidate School sa Campo O'Donnell. Sa mensahe ni Chairman Tenco, pinuri pa nito ang Officer Candidate Corps dahil sa kanilang dedikasyon at serbisyo. Binigyan din ng opisyal ang kahalagahan ng pamumuhunan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Para kay Chairman Tenco, ang pamumuhunan sa Armed Forces ay pamumuhunan para sa kapayapaan, demokrasya at pambansang katatagan. Kabilang sa mga suporta ng PAGCOR sa mga uniform personnel ang pondo para sa pagpapatayo ng mga classroom. Nagawa na yan sa PNPA at sa PMA. Mga ospital, barracks, pabahay, mga programang makatutulong sa mga sundalo at sa kanilang mga mahal sa buhay. Showbiz ulit tayo. Itinanggi ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na ang economic at psychological abuse na isinampa ng kanyang asawang si Dominic Nicky Lopez Benitez sa ilalim ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa inilabas na pahayag ng legal counsel ni Kong Albi, si Attorney Peter Sanchez, maraming pinabubuluan na nitong alegasyon at nilinaw rin sariling pera ni Kong Albi ang ginamit sa pagbili ng multi-million peso residence sa Forbes Park at Dasmariñas Village, ngunit ipinangalan nito sa ilalim ng kanyang asawa. Nakapangalan din naman sa kanyang asawa ang iba pang high-value assets niya, katulad na lamang ng mga condo unit, luxury vehicle at sinusustentuhan din ang pangangailangan nito maging ang mga travel, credit card at iba pa. Kini-question din ito ang motibo ng kanyang asawa sa paghahain ng kaso dahil sa inihain nito matapos na magtulak ng annulment ang alkalde noong 2024. Gayong nakabasa ang reklamo sa 21 taon na nakalilipas. Kasabay nito ang pagtiyak ng kampo ni Mayor Albi Benitez, handa silang makiisa sa lahat ng legal process at iwalang lalabas ang katotohanan sa pamamagitan ng financial records, property documents at iba pang mga ebidensya. Una ng pinabulaanan ng alkalde ang kanilang relasyon ng aktres at vlogger na si Ivana Alawi. Matatanda ang pinangalanan si Ivana sa isang reklamong isinampa sa asawa ng mayor na ngayon ay isa ng uling kongresista. Maganda Umaga, Pilipinas! 21 makalipas ang alas 4, tricycle driver sa Iloilo City nagpositibo sa random drug test. Detalye ng balita mula kay Aine Grace Bravo. RH39, maingaga sa ating mga kuturanda sa Negros. Aine Grace. Nagpositibo ang tricycle driver sa random drug test na ginawa ng Land Transportation Office Regional Office 6 at ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Transport Terminal sa distrito ng Haro, Iloilo City. Kinumpirma ito ni Attorney Gaudioso Hidospan, ang direktor ng LTO Region 6, kasunod ng simultaneous operation sa dalawang transport terminals. Ayon kay Attorney Hidospan, natagalan pa ang nasabing tricycle driver sa pagbigay ng urine sample kaya nahuli rin ang resulta ng kaniyang test. Pinayuhan Hidospan ang mga namamasada na huwag gumamit ng illegal na droga. Mas mabuti anya na magpahinga na lang kung pagod sa biyahe. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, Aine Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Aine Grace. Oy mga mamis,
So pwede pa rin tayo mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang madya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding madya based on 10 sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Bukas na ang SM City Lawag na siyang kauna-unahang SM sa Ilocos Norte. Ika-88 branch naman ng SM sa buong bansa. Pinangunahan ni Diocese of Lawag Bishop Renato Mayugba ang blessing ng establishmento kasama sina SM Engineering Design and Development President Han C., Supermalls President Steven Tan at mga lokal na opisyal ng lalawigan. May lawak itong 51,000 square meters. At may 3 palapag ang SM Lawag kung saan makikita ang iba't ibang mga negosyo at mga pamilihan. Kabilang na ang SM Store, SM Supermarket, SM Cinema, Ace Hardwares, Pet Express, Miniso, BDO at marami pang iba. Malapit din sa Lawag International Airport at City Center at inaasahan namang makapagbibigay ang naturang SM Mall sa 4,000 mga Ilocano. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, sa challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan. Yung item number 1 ay gamit na gamit kapag panahon ng emergency. Yung pangalawa namang item ay nasa loob na bahay. Basta ginagamit din mo sa bahay yan. Ginagamit sa construction. Marami pinagagamitan yan. Ang inyo pong mga sagot, ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin Ito po yung ating text line. 0919-282-6485. Sundin po ninyo itong tamang format po ng pagte-text para ho pumasok yung inyong sagot sa ating system. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaki sa Northern Samar arestado matapos na ilagay sa kulungan ng manok ang 5 buwang sanggol na anak nito. Anak ng kanyang ka-live-in partner. May tama ito, Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may ngaga. Inaristo naman ng mga pulis sa bayan ng Katarman na isang lasing na lalaki matapos na iwan ito ang kanyang stepchild na sanggol pa lamang sa loob ng gulungan ng manok. Ang sanggol ay anak ng kanyang kinakasama. Ayon sa PNP Katarman, inilagay at iniwan ito ang isang 5 buwang gulang pa lamang na sanggol sa loob ng gulungan ng manok habang ito ay nasa probinsya ng Alak. Ang nasabing insidente ay naganap sa Barangay Airport Village na naturang bayan. Kinilala naman ang nasabing lasing na suspect na si Alice Jif, 37 taong gulang, residente ng nasabing barangay. Personal na nagtungo mismo sa pulisya ang nasabing ina ng sanggol kasama rin ang kanyang ina upang i-report ang ginawang pagpapabaya ng nasabing suspect sa kanilang sanggol. Ayon sa nasabing complainant, inilagay ng suspect ang bata sa loob ng kulungan ng manok at iniwan itong umiiyak habang siya ay lasing na lasing. Dahil sa takot, agad naman humingi ng tulong ang ina ng complainant sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO na siyang tumawag naman ng pulis. At pagdating naman ng mga responding pulis ay nadatnan itong suspect karga pa ang sanggol at ito ay lasing. Agad siyang inaristo matapos ipaalam ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Sa kasalukuyan ay nakapit ngayon ito sa Katarman Municipal Police Station para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Kasalukuyang inihahanda na ng investigador ang mga kinakailangan dokumento para sa inquest filing ng kasong paglabag sa Seksyon 10 ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bandayan,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jane. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Katarman. Ay, magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. At sa mga taga Calamba, Laguna. Evan lang, thank you ha. Maraming salamat doon ho sa inyong package na pinadala dito ha. Yan ang ating kaibigan dyan ho sa Las Vegas, Nevada. Lumutang ang apelido ng mga senador, kongresista at maging pangalan ng Bake Shop bilang recipient ng confidential fund mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ilan sa mga nadagdag na pangalan ang umano'y nakatanggap po ng confidential fund mula sa OBP, ang Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Mapo Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Ontiveros, Christine Applegate Estrada at Denise Tanya Escudero. Lumitaw din ang pangalan ng Chris at Paulo Solon hango sa apelido ni Sarangani Representative Steve Chongyan Solon. Welto ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, hindi pinalampas ng kanya'y budol gang maging ang mga nasa Senado. Parang bagong lineup, literal roster po ng lineup at kapangalan po ng ating mga senador. Meron pong Lapid, meron pong Escudero, meron pong Revilla, meron pong Ontiveros, at meron pong Revilla. At sa kaapelyedo naman po ng congressman, meron din pong Solon. So makikita po natin as submitted to the Committee on Good Government na itong mga pangalan na po na to na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga, may dalawang formulation naman ng family alcohol na pwede nating baunin proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households at saka ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCR reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang boutique at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30, magdiriwang ng kanyang kaarawan sa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Office of the Vice President, sa kanyang pagbabalik sa naturang bansa, nakatakdang bisitahin ng Vice Presidente ang kanyang ama sa loob ng ICC detention ngayong araw, May 30. Habang ipagdiriwang naman ni BP Inday ang kanyang 47th birthday sa May 31 sa tapat ng ICC kung saan lalahok siya sa isang event na inorganisa ng mga Pilipino sa naturang lugar. Inaasahan naman babalik din ang Pilipinas si BP Inday sa June 4. Una na ipinahayag ni BP Inday na napagdesisyonan niyang magdiwang ng kaarawan sa The Hague matapos na mangako sa kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na isasama niya ito na bumisita sa kanyang ama sa ICC. Kapit lang! Ito naman ang mensahe ng suporta ni Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang Facebook post, kalakip ang larawan ni Attorney Nicholas Kaufman na magka-shake hands pa sila. Sinabi ng senador, batid niya ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Ibinahagi rin nito ang dahilan kaya't simula pa lamang, alam na niya ang laman ng kanyang puso patungkol sa kanya'y di katanggap-tanggap na sinapit ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ito na nariyan siya at hindi upang magdrama, kundi para bumuo ng solusyon at umaksyon para sa sambayan ng Pilipino. Iginit pa ni Senator Amy, hindi siya naghintay ng 39 years para lamang magkamali muli at may Marcos na natuto na ng kasaysayan. Away ng magkapatid na magsasaka na uwi naman sa pananaga sa Umingan, Pangasinan. Masanto siya kabasan ni Chukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, RH38. Freddy, good morning.
Masanto siya kabuwasan, Kuyang Angel. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa paggamutan sa Umingan, Pangasinan ang biktima na kinilalang si Romy Pukay, 52 anyos, matapos itong pagtatagain ng suspect na si Soto Pukay, 55 anyos, kuya ng biktima. Kapwa magsasakat mga residente ng barangay Masiil-Sil, Umingan. Sa ulat ni Umingan si Chief of Police Lieutenant Colonel Randy Arellano, alas 8:40 ng gabi nagresponde ang kanyang mga tauhan sa reported hacking incident sa lugar ng suspect at biktima, at nabatid na nag-inuman sa kubo ng biktima ang magkapatid at dala marahil ang espiritu ng alak ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa nauwi sa mainit ang pagtatalo at tinupakan ng suntok ng biktima ang kanyang kuya na tinamaan sa panga. At dito na bumunot ang suspect ng sukbit niyang itak na may habang 17 pulgada at hinalibas na ng taga ang biktima na tinamaan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, na agad naman itong nadala ng mga nag-responding police at barangay official sa Umingan Community Hospital. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation na sinagawa ng kapulisan at nabawi rito ang itak na ginamit niya sa krimen. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Umingan Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Ito si Freddy Pardo Aristarte, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Madyong buntag sa mga tigpaminaw natin yan sa Bujul. Basta na yung ating mga kababayan dyan sa Bawala. Ingat ko nila lagi, ha? Sa gitna naman ng ginagawang paghahanda ng Senado sa makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nabunyag ang ibang mga pangalang tumanggap nga ng confidential fund. Kabilang narito ang pangalan ng na may apelyido ng kasalukuyang mga senador, kongresista katulad ng isang kilalang bake shop pa. Ayon kay Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Pifa, lalong humahabang listahan ang kinahinalang mga pangalan sa inilistang nakatanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President, bagay na hindi dapat na ipagsawalang bahala. Bukod na kasi sa mga pangalang sumikat na gaya ng Mary Kay Piatos, sinabi ni Ortega na nadagdag din sa questionableng mga pangalan ang Kanor Adrian Contis. At meron ding mga kaapelido na ngayon ng mga kongresista. Ginit ni Ortega, hindi na nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng pengkeng pangalan na parang hinugot lamang sa sine o sa showbiz. Aprobado na ng Kamara de Representantes ang 27 sa 28 panukalang batas na nasa ilalim ng Common Legislative Agenda. Ito ang binida ni House Speaker Martin Romualdez sa ikawalong pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, kung saan dumalo sina Senate President Francis G. Escudero, mga miyembro ng gabinete at mga pangunahing leader ng Kongreso sa pangunguna ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe. Ayon kay Romualdez, patunay ito ng commitment ng Pangulong Bongbong Marcos na bumuo ng mga batas na patunay na solusyon sa mga problema para sa ikababago ng buhay ng taong bayan. Sa status report, kabilang sa mga naisabatas ng 12 panukala mula sa 27 LEDAC measures. Kabilang dito ang New Government Procurement Reform Act, Anti-Financial Account Scamming Act, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, yung VAT on Digital Transaction, Economic Recovery and Accessible Learning Program, Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, ang Philippine Maritime Zone Act, ang Philippine Archipelagic Sea Lane Act, ang Create More Enterprise-Based Education and Training Framework Act, at ang amyenda sa Agricultural Tarification Act. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero, hindi po mga testimonial. Human clinical trial. Diyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng mga dalabhasa na commander ng ating immune system. Yan po yung tumutulong para maitabo yung mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Nakatutulong din po ang ultabayo para magkaroon tayo ng magandang tulog, malabanan ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ho ng ultabayo.
Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang ho kayo sa 0917-110-6580. Ayan, meron ho tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. At kung ngayon ho kayo bibili at interesado ho kayong bumili nito online, puntahan po ninyo yung www.ultabayo.shop. Tapos gamitin po nyo yung code na nakikita ho ninyo sa inyong mga television ngayon para ma-avail ho ninyo ang 10% discount using the code Kuya Angel. Ayan, yun yung code. Huwag nyo dadagdagan ng ng pogi o whatever. Hindi ho yan mababalidate. Ayan, tingnan nyo na lang yung code. Kuya Angel, puntahan ho ninyo yung www.ultabayo.shop para ho ma-avail ho ninyo itong discount na ibinibigay ho natin ngayon pong mga panahong ito. Lalong-lalo na mag-i-exam. Maganda umaga, Pilipinas! Kailangan niya ng mga kabataan. Inilabas na ng Commission on Audit ang listahan ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos na may pinakamalaking natanggap na sahod at allowance na nitong 2024. In-upload sa website ng ahensya ang 2024 report on salaries and allowances o ROSA, kung saan may highest paid official sa mga miyembro ng gabinete. Alam nyo kung sinong highest paid? Baka hindi nyo alam dahil hindi man siya masyadong kilala. Hindi naman siya masyadong nagtatrabaho. Science and Technology Secretary Renato Solidum. Highest paid. Kasama kaya dito yung allowance sa mga junket-junket? Sa mga biyahe-biyahe? Kaya nga tinawag yan, Department of Socialization and Travels. Ay, Diyos ko. Mr. President, total, nagbabalasahan ho kayo. Saan ka naman nakakita na yung mga mismong mga empleyado sumulat na sa Ombudsman at sa Office of the President, para ireklamo yung kanilang boss? Dahil kinukonsente yung mga tamad, tutulog-tulog na mga undersecretary niya at kinukonsente ang mga biyahe-biyahe. Balita ko, next month, bibiyahe na naman ito papunta ho sa ibang bansa. Ang gastos, 1.2 million. Di ba? Alam niyo kung saan galing yon? Sa bulsa niyo! Maganda umaga, Pilipinas! Hindi pa pala tapos yung balita. Batay sa ROSA, tumanggap si Solidum ng kabuuang 6.38 million pesos noong nakalipas na taon o mas mataas kumpara sa 6.06 million pesos net pay noong 2023. Nag-increase pa. Ganun siguro talaga. Huwag kang magtrabaho para dagdagan ang sweldo mo. Sabagay, ang daming 15-30, di ba? Mas mataas pang sweldo kaysa sa mga nagtatrabaho. Batay sa audit breakdown, 3.43 million pesos ang basic salary ni Secretary Solidum bilang pinuno ng DOST, Department of Science and Technology. Yan ang totoong meaning yan. Pero dahil nga hindi naman masyadong naririnig, Department of Socialization and Travels. Habang may allowance rin siya na 1.5 million. Wow naman! At 946,258 pesos na bonus, incentives at benefits. Meron din siyang 342,067 pesos na discretionary and extraordinary and miscellaneous expenses, 24,000 additional compensation at honorarium, at 142,142 pesos na prior year's adjustment. Samantala, wala naman siyang natanggap na honorarium bilang board member ng TESDA, Philippine Coconut Authority at National Dairy Authority. Sumusunod na kay Solidum na may pinakamatas na sahod, si CHED Chairman Prospero de Vera III, 5.37 million. Pero namaalam na po si Popoy de Vera. Pinalitan na ito. Ang pangatlo, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may 5.28 million. Pang-apat, si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na may net pay na 5.19 million. In fairness kay Secretary Rex Gatchalian, ito talagang nakikita mo, nagtatrabaho. Si Labor Secretary Benny Laguesma, meron namang 5.19 million pesos na sweldo. Ayan, At least yung mga nakikita natin, talagang nagtatrabaho. Ay, sus, may ganun na pala sa gobyerno. Huwag kang magtrabaho, gumala-gala ka lang, punta ka ng mga regions, mag-enjoy ka doon.
mataas ang sweldo mo. Maganda umaga, Pilipinas! Umabot na sa merkado sa Egypt ang Press Durian ng Pilipinas. Kinumpirma ng Bureau of Plant Industry na bukas na ang Egyptian market para sa mga inaangkat na durian mula sa Pilipinas matapos ang 2 taong negosasyon ng dalawang bansa. Iginit ng Bureau of Plant Industry, ito'y sumasalamin sa lumalaking tiwala sa plant health at safety systems ng Pilipinas. Paalala ng BPI sa mga Pinoy exporter, siguraduhin may import permit mula sa Egyptian Agricultural Quarantine ang mga Egyptian partner para sa shipment ng mga produkto. Ayon sa BPI, tanging phytosanitary certificate ang kanilang ini-issue na magsisilbing verifikasyon na meron pong pest-free ang ini-export na durian patungong Egypt. Matatandang pumalo na sa $2.88 million ang agricultural exports ng Pilipinas patungong Egypt nitong 2024 mula sa dating $1.46 million lamang noong nakalipas na taon. Ayan na. O Jackson Dike. Mukhang effective yung iyong pagmamarket ng Musang King. Maganda umaga, Pilipinas! 67-year-old na senior citizen na marel ng aso at sa palaisdaan, arestado. Yung baril na ginamit, walang lisensya. Di ngayon, meron pa siyang violation ng Meron na siyang kaso sa illegal possession. Meron pa siyang violation sa Comelec gun ban. Detalye na balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ang isang 67 anyos na lalaki na senior citizen na bantay ng isang palaisdaan matapos nito paulit-ulit na paputukan ng baril ang isang aso sa barangay Kalaylayan, Abukay, Bataan. Ayon sa report na reklamo ng may-ari ng aso, paulit-ulit umano na pinaputukan ng baril ang kanilang alagang aso sa may Peace Pound area ng nasabing barangay. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Abukay Municipal Police Station kasama ang nagre-reklamo at nagtungo sa lugar ng insidente. Sa kanilang mabilis na aksyon na aresto ang suspect na isang 67 anyos na caretaker ng palaisdaan. Nakumpiska mula sa suspect ang isang para ordnance 7.45 caliber 45 na baril na may isang buhay na bala, isang magasin na may 10 bala at 3 basyon ng bala. Nang hinga ng dokumento na bigong makapagpakita ang suspect ng anuman legal na papeles ukol sa nasabing armas, dahil dito agad siyang inaresto at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Alarm and Scandal at Gun Ban alinsunod sa Omnibus Election Code. Danny Cumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, syempre, magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Quezon. At para po sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, eban lang, doon sa pamangkin mo, dapat pagbalik mo may bit-bit siyang tangerine chocolate. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa San Diego, California. Syempre, ating Midnight Singers na talagang sawang nakatutok po sa atin. Si Tita Lois, Tita Cora, Ma'am Linda, si Sir Art, si Boss Jun, at saka si Don Manny de la Peña. Magandang umaga po sa inyo. Pagbalik ko ninyo ng Pilipinas, huwag kayo magpasalubong na imported at tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Yung may 10 variants po ng tangerine chocolate, pwede nyo check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, ipinagmamalaki ni Dr. Helen Tan na 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Libelous ang sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na may 2 hanggang 3 passport si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa panayam ng DCRH, iginit ni Roque na walang katotohanan ng paratang ni Rimulya laban sa kanya. Kaugnay nito, ikinatungan naman ni Roque ang ginawang paglilinaw ng Department of Foreign Affairs na isa lamang ang kanyang pasaporte. Well, sa
sabi ko po doon sa naging deklarasyon ni Justice Secretary Remulla na fake news yun at ito na po ngayon ang statement ng DFA na nagpapatunay na fake news po yung sinasabi nila na meron na pong mas madaming passport, no, at ang sabi nga nila ay 2 hanggang 3. Yan po talaga ay isang krimen, yan po isang libel dahil yung pagsabi nila na marami akong passport, yan po ay paglabag sa Passport Act at yan po ay pagpaparatang na gumawa ako ng isang krimen, no, na hindi naman totoo. Pero ako naman po ay naniniwala sa malayang pananalita at kaya naman ako ay nagagalak dito sa klarifikasyon na inisyu ng DFA na nagpapatunay na mag-ingat po tayo sa mga fake news. Gayunman, naninindigan pa rin si Roque na hindi siya maghahain ng libel case laban kay Remulla, hahayaan na lamang niya itong magsalita ng magsalita. Well, ni minsan po hindi naman ako nagdemanda ng libel dahil ang aking paninindigan hindi dapat kriminal ang criminal libel, no? So I have to walk the talk also. So hayaan mo silang magsalita na magsalita at ngayon alam na nila kung maniniwala sila o hindi sa gobyernong ito. Opo. Nilinaw naman ang Department of Foreign Affairs na isang valid regular Philippine passport lamang ang hawak ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Ayon sa DFA, itong lumabas sa verifications na database ng passport ni Roque. At ang pinakahuling na isyong passport ay noong pang July 2024, may visa hanggang July 9, 2034. Binigyan din ng DFA na ang mga Pilipino ay pinapayagan lamang na magkaroon ng isang aktibo at balidong regular na pasaporte. Ang tanging exemption dito ay mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno na maaaring bigyan ng opisyal o diplomatic passport para magamit kapag naglalakbay sa ibang bansa sa isang official mission. Ang pahayag ng DFA ay taliwan sa naunang sinabi ng Department of Justice na si Roque ay nagtataglay ng hindi bababa sa 2 o 3 pasaporte ng Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Sisimula na sa July 1 ang voters registration para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa anunsyo ng COMELEC, magtatagal hanggang July 10 ang pagpaparehistro ng mga botante sa loob lamang ng 10 araw. Inaasahan naman ang ahensya na aabot sa 1 million na mga bagong botante ang magpaparehistro kahit sa maikling panahon lamang. Wala nang extension ang pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE para sa mga nanalo at natalong kandidato sa 2025 midterm elections. Kahit daw yung mga umurong, yung mga umatras. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sapat na ang binigay nilang 30 araw mula election day para sa pagpapasa ng SOSE hanggang June 11. Iginita Garcia, may karampatang parusa ang sinumang hindi makapagsusumite ng kanilang SOSE. Yan po'y kailangan ma-file nila 30 araw pagkatapos ng halalan. So more or less po, June 11, kinakailangan nakapag-submit na sila ng kanilang SOSE. At kapag hindi po sila nag-submit ng SOSE, pwede po sila mag-administrative fine. Kung sumobra naman po yung gastos na nakalagay nila doon, kakasuhan po sila ng perjury. At the same time, kakasuhan din po sila ng violation ng SOSE law natin. At kung ito'y pangalawang beses na po nila, hindi po sila nagsasubmit ng kanilang SOSE, ay sila po'y magiging perpetually disqualified to hold public office. Ibig sabihin, hindi pa makakapanungkulan kahit sa isang elected position or kahit sa isang appointed position. Una nang sinabi ni Garcia na lahat ng SOSE ay ipapublish nila sa kanilang website para maging accessible sa publiko. Naimbag na bigat sa mga taga Nampikuan, Nueva Ecija. Ay, teka nga pala, ano ha? Comelec, kumusta na ho yung reklamo laban ho sa BH Party List? Ano ha? Sabi ho kasi ng BH Party List sa kanilang social media, wala silang nilabag na batas, pero ang sabi ho mismo ni Chairman Garcia at saka ni Attorney Rex Laudianco ng Comelec, mabigat yung ebidensya laban sa kanila. Kaya nga nasuspend ang kanilang proclamation. Ang tanong, tama bang i-dismiss yung kaso dahil lamang sa isang technicality kahit mabigat pala yung ebidensya? Parang may mga nagpapalusot na naman, ano ha? Pinasagot pa ang BH Party List sa akusasyong guilty daw ito sa abuse of state resources at illegal partisan political activity dahil ang ginamit nila ay pasilidad at mga tauhan ng mga barangay sa isang kampanya. Mantakin ho ninyo, nangampanya sa loob ng barangay hall. Doon ho inilagay yung kanilang mga tarpaulin. Chairman Garcia, akala ko ba naghahanap po tayo ng mabibigyan ng sample?
Kung totoong walang nilabag na batas, anong ikinakatakot ng BH para harapin ang kaso? Di ba mas magandang harapin nila ito fair and square para tuluyan ng madismiss, kaysa magtago sa likod po ng technicality. Ang BH party list lang ba ang may pending disqualification case sa COMELEC? Bakit yung iba nasuspende din ng proklamasyon? Pero bakit para daw nabibigyan ng special treatment? Teka muna, automatic ba yung sinususpend ang proklamasyon ng isang natalong kandidato o party list kapag nag-file ng disqualification sa kanila? Tsaka kung ito ay suportado naman ng mabibigat na may ebidensya, hindi lang picture kundi mga video, bakit parang naiiba ang ihip ng hangin? Dinismiss ng COMELEC ang disqualification case laban sa BH Party List dahil daw sa hindi nagbigay ng kopya ng petition yung petitioner. Teka muna. Bagamat siguro obligasyon nila. Obligasyon din ng COMELEC na magbigay ng kopya ng petition kasama yung summons dahil ang nag-file ng petition, sa pagpapile po ng petition, may proseso. Nagbayad din naman yung petitioner para sa COMELEC para siya mismong magbigay ng kopya doon ho sa sinampahan ho ng reklamo. Ayun. Ayon po sa petitioner, nagbigay doon sila ng kopya sa BH Party List sa pamamagitan ng registered mail. At ito naman ay pinapayagan sa ilalim po ng umiiral na batas yung pagbibigay ng kopya through registered mail tulad ng paggamit din ng Korte Suprema sa mga pinapal na kaso at ganoon din sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Di ba? Yun yung legal na paraan. Dapat siguro maintindihan ito ng mga nasa COMELEC. Ayon din sa COMELEC, kailangan din daw na mag-submit ng Certificate of Domination, Certificate of Acceptance ng mga party list nominees kung nagpan ng reklamo para sa election offenses at kailangan daw ito'y maging bahagi ng kanilang ng mga isusumiting dokumento. Pagka ganoon, parang kinukonsinti mo na rin ho yung iba't ibang mga paglabag. Di ba dapat ang tingnan mo na lang muna yung mga ebidensya. Lumalabas dito na para bang mas mabigat yung form over the substance. Kasi technicality ang magiging basihan ho ninyo ng paglilip ng reklamo. Ang petitioner dito sa kasong ito po ay isang abogado. Kung ganito ang pananaw ng COMELEC para magsampa ng reklamo ukol sa paglabag sa batas eleksyon, paano naman makapagsasampa ng reklamo ang isang ordinaryong tao? Kaya naiintindihan natin kung bakit alang reklamo ang nagpo-prosper basta-basta. Di ba? Kung medyo ikaw kakilala, kakampi. Tayo naman, kaibigan din ho ni Chairman Garcia. At saka ng BH Party List ni Congresswoman Bernadette Herrera. Pero hindi ho yung katuwiran para pagtakpan ho natin kung ano man po yung mga pagkukulang. Madalas po kasi nadidismiss ang kaso dahil po sa teknikalidad. Pero marami hong dinisqualify, di ba? Due to technicality. Anong pinagkaiba ho ng BH Party List dun ho sa mga tinanggalan na ho nila ng karapatan na tumakbo at dinisqualify? Tsaka openly ho kasi inaamin din ho ni Chairman Garcia na naging dati niyang kliyente ang BH Party List at saka yung Duterte Youth. Siguro Chairman, dapat din siguro bawas-bawasan na rin ho natin yung pagsasalita tungkol sa mga naging dati niyong kliyente dahil bandang huli, kayo din ho naman ang hahatol sa mga reklamo laban sa kanila. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang bigating tulak ng illegal drugs na timbog naman sa magkakahiwalay na operasyon sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, dalawang magkasunod na operasyon kontra illegal na droga ang isinagawa sa Davao City kung saan higit 750,000 halaga ng hinina ng shabu ang nasamsam at dalawang suspect ang arestado. Unang naresto si alias Badik, 32 anyos, sa isinagawang bypass operation sa Perea Regional Office 11 sa tulong ng Turil Police Station bandang alas 10:50 ng gabi. Mayo 28 sa Bayanihan Street, Barangay Turil Proper, Davao City. Nahuli sa akto na nagbibinta ng isang pakete ng shabu na nagkakalaga ng 8,000
sa isang undercover agent. Bukod dito, nakuha rin sa kanya ang 3 pakete sa hinihinalang shabu na tumitimbang na tinatayang 51 grams at may halagang 408,000 kasama ang mga drug paraphernalia at marked money. Samantala alas 5:30 ng umaga, kinabukasan, Mayo 29, nasa kuti rin sa isang checkpoint sa Likanan, Lasang, Davao City si John Mark, 40 anyos, residente ng Tugbok, Mahayahay, sa ikinasang operasyon ng Bunawan Police Station at First CMFC. Nasabat mula sa kanya ang isang pakete ng shabu na may tinatayang halagang 340,000 at dinara sa Bunawan Police Station para sa karampatang disposisyon. Ang 2 suspek ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, June Soter. Maganda umaga, Pilipinas! Inanunsyo na ng Pangulong Bongbong Marcos ang paghirang kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Papalitan ni Torre si outgoing PNP Chief Police General Romel Francisco Marbilla na magre-retiro naman sa June 7. Bago naging CIDG Chief, pinangunahan ni Torre ang pagpapatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang hindi. CIDG na siya noon. Ang hinuli niya doon ay si Kibuloy. At ganyan din ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at dinala nga po sa International Criminal Court noong Marso. Bago pa man na italaga si Torres sa CIDG, naging hepe na rin ito ng Davao Region Police Office. At nanguna nga sa operasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang appointment ng Pangulong Bongbong Marcos sa University of the Philippines Law Dean na si Darlene Marie Berberabe bilang Solicitor General ng bansa. Ayon kay Romualdez, highly qualified si Berberabe na pamunuan ng legal team ng gobyerno sa gitna ng masalimuot na mga isyong konstitusyonal at mahalagang kaso na nangangailangan ng matalas at independent lawyer. Sinabi pa ng House Speaker, mayroong mga petisyon laban sa Kamara na nakabimbin sa Korte Suprema na hinahawakan ngayon ng OSG at kailangan ng Solicitor General na kayang tumindig sa Korte Suprema para mapangalagaan ang legal na interes ng Estado. Bitbit din na niya ni Berberabe isang malawak at kahangahangang karanasan bilang top graduate sa philosophy at law sa UP. At may nagsilbing dekana din ng UP College of Law kung saan itinaguyod niya ang access sa legal education, gayon din ang makataong law practice. Pagtitiyak din ng House Speaker, buong suporta ang binibigay ng buong kapulungan kay Berberabe sa pagganap dito sa tungkulin bilang kinatawan ng Republika na magtatanggol sa ating konstitusyon. Pinuri din ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkakatalaga sa Pangulong Bongbong Marcos kay Police Major General Nicolas Torre bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay Romualdez, may tapang, integridad at kakayahan si Torre na pamunuan ng kapulisan sa isang kritikal na panahon na kailangan ng PNP para maibalik ang kredibilidad sa pagtupad ng batas na walang takot o pinapaboran. Sinabi pa ng House Speaker, mananatiling matatag si Torres sa pagpapatupad ng batas. Gayon din ang pagsasagawa ng mga sensitibong operasyon sa kabila ng matinding pagsubaybay ng publiko at mga political pressure. Bibihira niyang katulad ng naging pamumuno ni Torre na sa kritikal na sitwasyon ay hindi natatakot kumilos. Pagpapakita rin na niya ng Pangulong Marcos ang pagkakapini kay Torre ng panawagan para sa institusyonal na reforma sa PNP. Kasunod ng paulit na panawagang internal cleansing at modernization ng pambansang pulisya. Suportado din ang Young Guns ng Kamara de Representantes ang pagtatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya. Sa inilabas na joint statement, Lanao del Sur Representative Zia Lonto Adjong, Zambales Representative J. Kung Hun, La Union Representative Paulo Francisco Ortega, One Rider Representative Rods Rodriguez, Manila Representative Ernest Dionisio, inilarawan nila ang hakbang tungo sa mas may pananagutan at profesional na pagpapatupad ng batas sa naging appointment ni Torre. Punto ng mga kongresista sa panahon kailangan ng matatag at makataong pamumuno sa hanay ng pambansang pulisya. Malinaw ang mensahe ng pagtatalaga kay Torre na nasa mabuti at kakayahang pamamalakad ang bansa.
Sumasalamin din na niya ang pagkakatalaga kay Torres sa paninindigan ito para sa hustisya at rule of law. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, maganda umaga po sa mga suki natin pabalik ng Pilipinas at naghahanap na magandang investment opportunity. Tuloy pa rin ho yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamababa o pinakamura ng ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. With easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gibsa. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ano pang iniintay po ninyo? Makipag-ugnayan ngayong Friday sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 para po sa inyong mga tripping. Ayan, ha? Ang gagawin ho ninyo, tingnan ho ninyo yung kanilang mga amenities. Nasa loob po ng townships na yan, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige, ang palengke, eskwelahan, simbahan, grocery stores, at pati munisipyo. At napakalapit lamang po niyan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bago natin pag-usapan ang tigdas, dito muna tayo sa Bulkang Taal. Kasi kagabi nga po nagkaroon ito ng phreatic eruption. Kasama na natin si Director Toto Bacolcol. Dr. Toto, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Apo, tapos na ho yung episode ng phreatic eruption ni Taal kagabi? Yes po. It only lasted for 4 minutes from 9:18 to 9:22. And umabot ng 1,500 meters yung plume height. Oo. Pagka phreatic eruption, interaction ng umaangat na magma at saka ng tubig sa ibabaw, di ho ba? Maulan ba dun sa sa Taal? Not necessarily magma. It's hot volcanic rocks. Could be hot volcanic materials, could be hot volcanic rocks or hot volcanic gases. So wala pong magma involved dito. Okay. If it's phreatomagmatic, may magma ba dito, it's just phreatic eruption. Pero mataas-taas din ba yung yung plume niya? Medyo mataas-taas, but again, may mga phreatomagmatic na tayo na umabot ng 2,800 last year. And ito, 1,500. So, at saka sandali lang, kaya tinatawag natin na minor phreatic eruption. Saan pumunta yung abo? Anong direksyon? Ang drift ng plume towards the northeast, pero nagtanong kami, wala pong nag-report sa atin na nakaabot sa kanila yung abo. Okay. So most likely, nasa Taal Volcano Island lamang ito. Okay. Ang Canlaon, kumusta? Kasi nagpapakita ang gilas din ito the past few days. Yung Canlaon Volcano naman for 16 days now, wala tayong ash emission activity. And yung last eruption niya was last May 13 lamang. Hindi. Canlaon. Ano pala, Bulusan palang tinutukoy ko. Yung Bulusan naman, wala rin tayong ash emission activity for several days now. But yung between May 29 to kanina 12 a.m. for the past 24 hours, 5 volcanic earthquakes lamang yung na-record natin. And yung sulfur dioxide niya, medyo bumababa na, naging 72 tons per day lamang. Umabot ito ng 2,131 tons noong May 1. Ayan, okay. At ang kagandahan ho nito, dahil nga po sa modernization ho ng PBOX, magkakaroon na tayo ng pondo para po sa dagdag ng mga equipment, upgrading ng equipment. Paano ho yung sweldo? Naihabol? Yun po, yung sweldo po. Again, we will negotiate this with DBM. In fact, ongoing yung IRR crafting natin. Okay. And we will, again, talk to DBM about yung plant media structure, yung organizational structure natin. At saka Salamat sir sa support. Hindi, tsaka paalalahanan din natin yung ating mga kababayan, ha? Alam ho ninyo, yung pagnanakaw ho ninyo ng mga monitoring device ho ng PBOX, ng Pag-asa, mahigpit pong ipinagbabawal sa ilalim po ng Anti-Pilferage Act para po sa mga equipment nga po ng Pag-asa at PBOX, mere possession, Hindi na kinakailangan pang i-prove yan na anti-fencing, whatever, Yan pong possession ninyo, kung kayo nakabili niyan, basta't kung sino ho yung may hawak,
may kaso na kagad kayong kakaharapin. At hindi ho biro ang multa, hanggang 1 milyong piso ang multa, di ba, Director? Yes po, mataas po yung multa nito. And again, hindi lamang yan, buhay yung natin yung nakasalalay dito. So, correct. Sana naman maintindihan natin mga kababayan na itong mga instrumento na to ay para din naman sa kanilang kaligtasan. Oo, kaligtasan ng lahat, hindi lamang ho yung mga nakapaligid, kundi pati yung iba pang mga maapektuhan, ha? Oo, kasi yung iba, that's right. yung mga ultimo, yung mga flood monitoring device natin, ninanakaw, may mga buwisit, pagkatapos bibenta pa kilo-kilo. Ngayon ho, mere possession lang ho yan. Meron naman ho tayong di ba, listings yan, Director? Kung ano yung mga pwede nakawin. May listahan naman tayo. That's right. Ayan, oo. Thank you, Director, ha. Ingat po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Ingat po kayo. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang Director po ng PBOX. Magandang umaga, Pilipinas! Kabisado ko yung batas na yun dahil ang author nun, Pogi. Oo, kakilala ko. Oo, minsan nagtrabaho doon sa Kongreso. Yan, ha? Ay, mga misis, baka kayo po ay may mga importanteng lakad. Mag-bound din ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Pagkatapos natin ng bulkan, dito tayo sa Tigdas. Ito daw pong kumakalat na Tigdas globally, medyo deadly. Kaiba ba ito dun sa mga Tigdas na namamayagpag dito sa Pilipinas, yung measles sa rubella? Kasama na natin ang isang eksperto po pagdating ho sa mga mikrobyo. Ayan. Isa ho sa pinakamagaling na pharmacy sa buong Pilipinas, si Boss Brian Pasadas. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel. Good morning sa mga tagapakinig at tagapanood natin sa DZRH. Yung Tigdas, yung measles na kumakalat globally, iba pa sa strain na nandito sa Pilipinas ngayon? Same naman sila ng strain and same din naman yung effect niya sa katawan ng mga tao. No? So hindi naman siya yung unknown or bago talaga na hindi kaya ng mga vaccines natin. So it's within the same lineage. Kaya naman tayo maproteksyonan nung mga supposedly yung mga vaccines na ginagamit na natin for that. Bakit may ganun ang problema ngayon? Ba't may warning ang WHO? Yeah, ang problema talaga dito, ang Kong Angel, is declining kasi yung vaccination coverage, hindi lang sa Pilipinas, but a lot of countries, no? Bumababa yung nagpapabakuna. Dahil nga sa takot, no, na kung ano yung mangyari because of the fake news also that is circulating. And yan yung laging pinapaalala ng World Health Organization at ng mga health experts natin na mataas yung protection rate, no, ng MMR vaccines natin against measles. At matagal na itong ginagamit. 62 years na, Kong Angel, na meron tayong bakuna sa measles. And up to this time, that vaccine can protect us and our kids. Unfortunately, dahil nga sa takot, hindi nagpapabakuna. Kaya tumataas yung cases. Sa Philippines na lang, Kong Angel, ang taas ng vaccination gap natin, no, versus the target. Maraming magulang hindi pinapabakunahan yung mga bata kahit again, 62 years old. Kung sabi ko nga, senior citizen na yung bakuna natin for measles. Kaya lang maraming hindi nagpapabakuna, kaya tumataas yung cases. Nabubuhay ulit at lumalabas ulit siya. Parang ganon. Di ba usually yung bakuna sa Tigdas, itinuturok yan sa bata? Doon sa period na, di ba? Yan yung mga time na tinuturok siya? Part siya ng routine immunization and the National Immunization Program. Kumbaga, libre yan, no, na ituturo. Kaya lang kasi, Kong Angel, ang pagturo kasi ng measles vaccine,
ano siya 9-month-old tsaka 12 and 15-month-old. Kumbaga, yung first dose mo sa 9 months, 12 to 15 months second dose. So pag nakalabas kasi siya no ang pasyente ng mga babies sa clinic no or sa hospital kung saan pinanganak no, may mga times na hindi siya binabalik ng magulang or hindi na sila nagpapunta sa health center para mabakunahan. Yun yung reason kung bakit hindi sila nabibigyan ng bakuna for MMR. Hindi kagaya ng mga pagkapanganak may bakuna agad, right? Bago ilabas. Ito hindi babalik after 9 months and 12 to 15. So may factor yung decision ng parents and yung access nila dun sa bakuna. So kaya ang warning talaga ng WHO no, magiging magpabakuna. No? Huwag matakot magpabakuna kasi tanggal na siyang ginagamit. And the problem also no, dahil nga kumakalat ulit yan, yung binabanggit natin kanina na may possibility ba na mas lumakas yung strain na yon. In effect, it's more of bumababa kasing coverage at yes, may possibility. Pero sa ngayon, kaya pa rin tayo protection na nung bakuna. Nung bakuna. And that's what we... naku, nawala. Oo. Anyway. So dapat... Oo, teka, nagpa-fluctuate yung signal mo, Sir Brian, ano? Parang hindi rin nabakunahan yung ating signal eh. Anyway, so ang sinasabi mo... Nasa Mindanao. Nasa Mindanao ka. Sa Mindanao? Sa Davao. Sa Davao. Naku, palipad ako dyan ngayon. Mag-breakfast tayo dyan, ha? Joke. Hindi, papunta ako dyan eh. Kasi pupunta ako doon sa wake nung patriarch namin dyan. Ano, ha? Anyway, Sir Brian, ang sinasabi nyo, may gap doon sa vaccination. Ano, ha? So, anong edad yung nakikita nating under threat ngayon? Well, ang under threat naman lagi for measles are the kids eh. Okay. Sila yung risk dyan. No? Kaya binibigay kagad yan bago mag-isang taon or at least by 1-year-old. Kasi sila yung hindi pa fully developed no? Yung mga panlaban nila sa katawan. No? Kaya maaga nating binibigay. Plus mahina pa, no? Frail yung mga katawan ng mga bata. Plus of course, hindi kang babies kasi yung mga younger generation natin, no? Yung mga kids. Hindi naman yan fully na de-declare lahat ng nararamdaman niya. So may mga complications. No? So that's the reason why sila yung mas at high risk dito. Yung mga matatanda, senior citizens can be at risk but it's more on the mga bata. Hindi ba pwede? Halimbawa, mga 2 years old, 3 years old na yung bata sa bakunahan. Hindi. 12 months ang pinag-uusapan. Mga 5 years old, medyo may edad na yung bata. Hindi pwede? Ihabol yung bakuna? Tinatawag doon catch-up vaccination. No? Nagka-catch-up vaccination yung mga doctors, yes, para lang kung hindi nabigay nung bata pa siya, no? Pwede siyang mag-catch-up vaccination. So yung pediatrician nila will decide on kung kaya pang kung pwedeng mabigyan. But definitely may mga catch-up naman na ginagawa. Okay. Pero sa mga adult na, hindi na po pwedeng obra. Wala nang bakuna, wala nang booster. Hindi naman siya nagbo-booster, no? Yung isa at dalawa lang nung simula. Kasi ako natatandaan ko, grade 6 na yata ako nung una ako magkatigdas eh. Kasi hindi naman nangangahulugan na may bakuna ka, hindi ka magkakatigdas. Magkakatigdas ka pa rin, pero hindi siya deadly. Di ba? Yung pang magkakaroon ka lang ng mga patsi-patsi sa mukha, di ba? Tapos nung mga panahon yun, sabi lang ng nanay ko, kain ka lang ng itlog. Totoo ba yun? Kumain ka lang ng itlog, uminom ka ng orange. Tsaka kumain ka ng cracker. But kung Angel, balikan ko lang yung sa about catch-up vaccination. No? In case ma-miss yan, wala naman siyang upper age limit na tinatawag. So, ibig sabihin, kahit senior citizen, no, hanggat wala siyang contraindications and wala talagang documented na doses na nabigay sa kanya before, pwede naman. No? And then, usually yung mga adults 1957 pinanganak, bago 1957, binibigyan sila ng at least 2 doses of MMR. And sa mga bata, kagaya ng binanggit mo kanina, yes, pwede kung 5-year-old, actually up to the age of 18. Pwede silang mag-catch up as long as, again, hindi sila nabigyan ng mga bata sila. So, as yung mga documentation. Kasi 2 doses siya binibigyan. Pero kung ang postbiotic, kahit paano makakatulong sa kanila dahil pinalalakas yun yung immune system eh. Di ba? Ultabio can help.
Generally, yes, kasi it's still virus, no? It's a viral infection. So ang what could really help is ma-detect yan ng katawan natin na meron ka ng virus sa katawan na yan, tapos mapasok or makalaban siya ng natural immune system natin, o yung panlaban natin sa katawan. And your Lactococcus lactis kasi, what it does is it detects, no, kung may kalaban, no, by the activation of the plasmacytoid dendritic cell. Then, pag na-activate yon, it's your immune system that will be triggered, no? So, kumbaga, tayo naman, lalo na kung Angel, may nagkakaedad na may mga edad tayo, no? Hindi naman tayo senior, pero may magkakaedad na. Maganda na rin naman na malakas yung panlaban natin. Kailangan lang madidetect at isusupport natin. That's where your Lactococcus lactis strain plasma could help. Again, virus naman kasi usually are self-limiting, kagaya na sinasabi natin. Walang exact treatment for that. It's always, most of the time, prevention. Vaccine or your immune boosting supplement, like your Lactococcus lactis strain plasma. So malaki yung magiging tulong yan. At ngayon ho, magandang pagkakataon na bumili ho kayo ng Ultabayo kasi may 10% discount kung bibili ho kayo online. Puntahan nyo yung ultabayo.store. Tapos gamitin nyo, ultabayo.shop pala. Sorry, ultabayo.shop. Ayan. Tsaka hanapin ho ninyo, gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel. Ayan. May code naman may QR code. I-click lang yan, Sir Brian, di ba? Yeah, i-scan nila, it will go to that Ultabayo shop. Ayan, para ma-avail nyo ho yung discount na basta gamitin ho yung code ay Kuya Angel. Huwag nyo nang dadagdagan ng kung ano-ano pa at baka mamaya hindi ho yan hindi ho tanggapin. Sir Brian, thank you for joining us. Mabilis na akong Angel. Lalo na ngayong panahon ngayon, ang dami, no? Daming sakit na nakikita natin. Aside from measles na mataas. Oo, ay naku, naghahang talaga. Yung COVID, meron pang nawala ata ako. Yan. Yeah. So, medyo so, yun lang, Kong Angel. So, better get your protection. Okay. Ingat ho kayo dyan at huwag ka masyadong kakain ng maraming durian, ha? In moderation. In moderation lang. Sir Brian, thank you, ha? Si Brian Posadas mo mula sa Teoxys Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! Barge target na may tawid ang nasa 1,400 na truck sa Tacloban habang may load limit ng ang San Juanico Bridge. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, may butag. Target ng mga barge na makapatawid ng 1,400 na mga truck kada araw sa Tacloban Port at Amandayihan Port sa Basay, Samar. Ito ang sinabi ni Office of Civil Defense Regional Director Lord Byron Turcarion. Panguna na itatawid ang mga truck kaysa sa mga bus na hanggang may terminal lang sa Leyte side at sa terminal sa Santa Rita, Samar, na mga pasahero ay tatawid naman sa libreng sakay sa San Juanico Bridge. Sa Huwebes sa susunod na linggo, inaasahan maging fully operational na ang Amandayihan Port at Tacloban Port na pinapabilis na ang patrabaho para madaungan ng mga cargo vessels at barge. Samantalang barge Tacloban Katbalogan hindi haharangin ng marina na magkaroon ng biyahe Katbalogan Ormoc Palumpom Kalbayog dahil makakatulong ito na hindi na dumaan sa San Juanico Bridge. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa, kasama na rin natin. Alzar, good morning. Good morning po sa ating lahat. Pero kung nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, na may namomonitor po kami mga paminsan-minsan malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Dahil po yan sa frontal system at southwesterly wind flow. Sa sunod ng 24 oras, maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa dalawang weather system sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Kaya paalala sa mga kababayan natin na mag-ingat at maging alerto dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng pag-ulan. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan o thunderstorm kadalasan sa hapon o sa gabi. Walang galiwanin ngayong araw pero mag-ingat pa rin natin mga kababayan na papalaot na po sa bandang Luzon, na sa Northern Luzon dahil sa pag-ulan. Wala po tayong binabantayan o namomonitor na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasifiko, lalo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar B. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio. Samantala, muling pagbili ng NFA ng palay at pagbebenta ng bigas suportado ng Senado. Ayon ito kay Senator Joel Villanueva. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond. Parehong makikinabang ang mga magsasaka at consumers kung ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na bumili ng palay at magbenta ng bigas. Ito ang paniniwala ni Senador Joel Villanueva kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang regulatory functions ng NFA. Ayon kay Villanueva, mabibigyan ng proteksyon ng mga magsasaka kapag NFA nang bibili sa kanilang palay dahil umaaray ng mga ito sa napakababang farm gate price nito at wala na silang kita. Samantalang makatutulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado kung magbibenta na din ang NFA. Sa panig ng Senado, ipinangako ni Villanueva na patuloy nilang rerepasuin ang maumiral na batas kaugnay ng kapangyarihan ng National Food Authority. Kung kinakailangan ay mamyendahan ng mga batas at palakasin ang NFA upang magampanan nito ang kanyang tungkulin. Natanggal ang kapangyarihan ng NFA na bumili ng palay at magbenta ng mas murang bigas dahil sa rice tariffication law na isinulong ni Senador Cynthia Villar. Narito si Senador Joel Villanueva. It appears na hindi effectively being felt by our farmers yung ginagawa ng NFA. I just came from San Rafael, Bulacan yesterday. I spoke with some farmers there. Hindi nila mabenta yung palay nila na mas mataas dun sa puhunan nila, malulugi talaga sila. So, ang ginawa nila, according to dun sa mga farmers na nakausap ko, sila yung magtitistis o nagtistis nung palay para ang benta nila bigas just to mabawi yung kanilang puhunan. So, hindi naging effective yung rice tariffication law, yung pangako? On the part of the role of NFA, I would say yes, may problema doon. Ito si RH28 Raymond Atpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bakit ayaw? Maganda umaga, Pilipinas! 25, makalipas ang 5 na umaga. 29 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, sa mga kababayan natin, pabalik ko ng Pilipinas, ha? Baka magpapasalubong kayo, wag na ho imported na tsokolate. May tangerine chocolate sa Pilipinas. Mag-text kayo sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nagpaproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito po talagang dapat nating ipagmalaki dahil gawang atin. World class ang dating dahil tinulungan po ito ng DTI at saka ng DOST. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya habang tinutulungan po natin ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga produkto, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine chocolate, 100% gawa ng ating mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! Si Ma'am Maricar Bautista, spokesperson for Business Infrastructure ho ng DOTR, kasama na ho natin. Maaga natin siyang binulabog. Ano, ha? Ma'am Maricar, kumusta ka na? Good morning po, Sir Angelo. Ayan. Po. Opo. Ma'am, kaya ho kami napatawag dahil nga po dito sa kaliwat ka ng mga reklamo tungkol ho doon sa pag-aalis natin ng ang tawag dito ng mga barrier, security barrier para po sa mga sumasakay ng MRT at saka ng LRT. But on the other hand, may mga benepisyo naman dahil bumilis ba yung flow ng traffic ng mga tao? Opo, bumilis po yung flow ng traffic po, no? Kung dati ho inaabot tayo ng mga 45 minutes to an hour yung pila ho, na nakikita niyo naman ho malinis, di ho ba? Ngayon ho ay bumaba na ho ng mga about 5 to 10 minutes. So talagang malaki ho ang pagkakaiba. Dahil nga ho ang pinag-utos ng ating Pangulo at ni Secretary Vince Dizon na talagang humanap ng lahat ng paraan
para ho mapagaan ang buhay at biyahe ng mga commuters. So lahat ho tinitingnan ng lahat ng aspeto. At isa nga na nga ho dyan na nakita ni Secretary Vince ay tanggalin po, baklasin o alisin po ang ating mga x-ray machines. Pero hindi naman po basta-basta lang aalisin dahil meron naman hong pinalit. Ay, yan po ay ang pagde-deploy ng mga canines, missing dogs at ang ilang pong personnel galing po sa Philippine Coast Guard. Oo. Pero may mga random testing din bang gagawin? Random checking? Kung sabagay. Pero alam ho ninyo, napakalaking role ng ating mga kababayan dito. Pagka medyo nakikita nyong merong kaduda-duda na mga tao, kaya bit-bit, i-report na kaagad. Di ba? Tama ho kayo dyan. Opo. Tulungan lang po. Dapat maging vigilant po din sila dahil lahat ko tayo may responsibilidad. Pag meron ho tayong nakikitang medyo suspicious, sabihan ho natin kagad dahil hindi naman ho talaga totally tinanggal. Meron pa rin hong mga tao kung naka-deploy doon para tumulong. Yun nga lang ho, maiiwasan na yung, di ho pa nagpapabagal din yung kailangan pang ilagay ating mga bags para ho sa x-ray at machines. Kung mga maliliit naman ho yan, pwede na ho nating mapalagpas na rin ho at tinitingnan din naman ho yan ng ating ilang mga nakadeploy na tao doon. Ang talagang titingnan ho ng siguro medyo matagalan kung yung mga malalaking bagahe. Aha. Yung mga dito sa video nakikita natin may mga nakadeploy na mga uniform personnel, ano? Police? Okay. Police ba ito? Galing po sila sa Philippine Coast Guard. Coast Guard. At sila ho meron din ho silang tanga ng mga high-powered na mga firearms. Talagang kailangan naman ho natin ng seguridad para sa ating mga community public. Okay. So, ano ito? Temporary? O sila na talaga yung maaatasan na mag-provide ng... Kasi sila yung may K9 units, di ba? Opo, sila po ang may K9 units. Sa ngayon po, sila po ang magbabantay na po sa atin sa MRT stations. Nauna na nga po dyan yung doon sa Boni at sa Shaw, dalawa po yan. At yung mga susunod na iba pang stasyon ay makikita na rin po natin yung pagtatanggal ng mga x-ray machines sa mga susunod na araw. Tapos saan natin dadalhin yung mga inalis na mga x-ray machines? Marami din yan, ha? Opo. I suppose... baka pwede sa ibang airport. Di ba? Posible ho. Pwede ho naman nating gawin yan. Depende na ho sa pamunuan ng MRT. Okay. But we're looking for another technology para ma-upgrade yung natin, ang tawag dito, yung security barrier na yan. Kasi, di ba kasi sa ibang bansa, like for example sa Hong Kong, pag sumakay ka ng MRT, ng MTR nila, wala namang ganyan eh. Walang checking na ganyan, di ba? Sa Japan, ganun din. Oo. Opo, yun na nga ho din ang nabanggit ni Secretary Rizzo na wala na ho kayong makikita sa ibang bansa, maybe in Asia, any parts in Asia or sa Europe o sa US po, wala hong mga ganyan. So kung nagagawa ho nila sa ibang lugar, sa ibang bansa, bakit hindi ho natin pwedeng i-adapt dito na kayang-kaya at tested na po na maayos naman. So I suppose pag-iibingin po yung paglalagay din ng mga security camera para sa kahit na anong lugar sa ating pong MRT stations ay meron at makikita naman ho kung meron ho mag-a-attend man ng kung ano man ang kanilang maaring gustong gawin. So, makakasiguro po sila na hindi makokompromiso ang seguridad ng ating mga commuters. Ayan, kita mo doon sa video, ang laki ng diferensya, ha? Yung bilis nung flow ng tao? Ma'am Maricar. Kasi kung titingnan ho natin, kung dati po ay mga 45 minutes to an hour and then reduced markedly to just 5 to 10 minutes, ang laking bagay po nun. Hindi na sila kailangan gumising pa ng napakaaga at siguro ho, hindi rin sila harass, stress, na maayos po sila sa pagpasok ko nila sa trabaho. Sa bagay. Ang laking bagay ko talaga nun. Tsaka pipila ka, mainit. Ito at least mabilis, di ba? Opo, mabilis na sila. Kaya makikita nyo, natutuwa din naman ang ating mga commuters. At ito po ay bilang paghahanda na rin sa EDSA rebuild dahil alam naman ho natin kung ano yung ating maaasahan once na magsimula na po yan sa next month. Tsaka magdadagdag naman ng bagon, di ba? Para ma-accommodate din yung mawawala ng tawag dito, sasakyan.
Opo, magdadagdagan po ng train set, mga, I think ito po 4-car train sets, bukod ho sa mga existing na. At isa pa ho sa tinitingnan ni Secretary Vince ay ang kung maaari yung pwedeng mapaaga pa ang operating hours by about 30 minutes. Pero yan po ay kailangan po ho natin i-check din sa maintenance provider dahil ayaw naman ho natin mag-compromise ang safety ng ating mga commuters. Maricar, meron na rin ba tayo dyan? Sorry, hindi kasi ako nakakasakay talaga. Aminin ko, matagal na ako hindi nakasakay ng MRT at saka ng LRT, ano ha? Kasi malapit lang naman yung pinapasukan ko eh. Walking distance lang dito, no ha? Anyway, meron na rin ba tayo dyan, yung e-wallet? Yung kamukha sa Hong Kong, di ba? Tatapat mo lang ganun yung wallet mo. Yung pala, nandun sa loob yung card, ano ha? Pero hindi. Pero dito, yung e-wallet, meron ba tayo? Yung para sa naka-cellphone na lang yung load mo? Ang alam ko, meron ho tayong pinapatupad din na cashless payment po, yung sa GCash. Para mas mapabilis yung ito pong tinatawag nila yung single journey ticket at yung sa load. Opo. So para mas mabilis po. Kasi dati ho, parang wala pa ho tayo. Oo nga eh. Pero isa pa rin ho ito sa mga measures para mapabilis lang ang biyahe po ng ating mga commuters. So lahat ho ng aspeto na yan ay tinitingnan. Mapabagon po, operating hours, pati ho even sa cash payments. At hopefully, patuloy naman po tayo naghahanap ng iba pang mga measures na parang mapabilis pa ang ating mga pagbiyahe ng mga commuters. Mukhang mapapadalas na sakay ninyo, Ma'am Maricar, ni Secretary Vince dyan sa mga MRT para sa inyong inspeksyon, ano ha? Baka abutin ho kayo ng tawag ng pangangailangan, bigla kayong kinakailangan jumingel, mag-CR, ha? Meron ho bang meron sa ba tayong mga amenities na katulad dyan sa kahabaan ho ng MRT o ng LRT? Wala, no? Opo, meron naman po sa mga, I suppose po sa mga station naman po, meron naman po. Opo, kasi kailangan ho yan dahil mga basic po na mga amenities po yan. Oo. Yan. Sige, congratulations. So, again, sabi ko nga, hindi naman siguro dapat pagdebatehan na ito dahil lang, but just the same, palakasin din natin yung participation ng ating mga kababayan sa pagmamonitor ng security dyan ho sa loob ho ng kasi nga naman, ang objective natin dito, mapabilis ho yung flow ng tao para mabawasan yung mga pila. Ayan. Ma'am Maricar. Opo, isa lang po, siguro ang gusto lang din po ni Pangulong Marcos at ni Secretary dito na sana po maging bukas lang po ang ating isipan na hindi ho na kung ano yung nakasanayan natin ay yun na yun. Kung meron hong mga paraan para mas mapadali pa ang ating pagbiyahe, ba't hindi naman ho natin subukan hanggang or as long as hindi naman po mako-compromise ang ating safety. So yun na po. Sana naman po ay pagbigyan po natin ito at nakita naman ho natin ang malaking ginhawa, especially ho doon sa kawalan ng linya po sa MRT station. Okay. Thank you, Ma'am Maricar. Magandang umaga. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Good morning, sir. Si Maricar Bautista, spokesperson ng DOTR for Business Infrastructure. Maganda umaga, Pilipinas! Buti pa yung spokesman ng mga spokesman ng DOTR, may katuturan makausap. Si Katonying kasi ayaw patanggapin nyo sa PCO Maganda umaga, Pilipinas! Ay, good morning, Attorney Claire. 41 makalipas ang 5 ng umaga. Kuya Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi nga ng mga dalubhasa, para mas ma-enjoy natin ang mga benefits ng ultabayo, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema. Ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Yan po yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulong ho ito para ma-achieve natin ang magandang tulog, para malabanan ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultamayo. At kung may katanungan pa ho kayo, mag-text sa 0917-110-6580. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available
available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon kung ngayon ho kayo bibili, po pwede ho kayong mag-avail ng 10% discount. Pag bibili ho kayo sa www.ultabio.shop. O kaya, i-click nyo na lamang, i-scan ho ninyo yung QR code na yan na nakikita ho nyo sa telebisyon para bigyan ho kayo ng direksyon doon sa ultabio.shop and avail of 10% discount. Ang code, ang password, para code na pwede nyo gamitin ay Kuya Angel. Maganda umaga, Pilipinas! 20 pesos per kilong bigas patuloy na nabibili sa nabotas. Sa detalye na balita mula kay Edwin Duque, RS23. Edwin, good morning. Buntag Kuya Angel, dahil nga dyan Kuya Angel ay pinorin itong Togi Chanko ang Department of Agriculture sa patuloy itong pagsusubitap na palawakin pa ang 20 pesos per kilo ng bigas. Ito yung programa ng gobyerno kung saan ay kabilang dito ang lungsod ng Nabotas na tuloy-tuloy yung pagbebenta ng 20 kilo ng bigas hanggang sa araw na ito. Saan niya itong pangunahing inisyatiba na naayon doon sa misyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa higit na accessibility sa pagkain. Sinabi ni Chanco na ito ay isang malakas na sinyalis na ang gobyerno niya ay gumagawa pa rin ang tunay na hakbang upang matutunan ang seguridad sa pagkain at labanan ng kagutuman na. Napansin umano ng opisyal na tuloy-tuloy ang mga pagpapalawak ng Abot Kayang Rice Program kasunod ng pilot launch dito sa Visayas. Hanggang ngayon niya ay available pa rin ito sa ibang ilang tindahan ng kadiwa sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. RS23, Edwin Duque nagulat sa Lisa Ridge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Hinimok naman ni Senator Lauren Legarda mga Pilipino na manguna sa pangangalaga ng karagatan bago ang nakatakdang 3rd United Nations Ocean Conference. Gaganapin po yan sa Hunyo, yung UNOC 3. Sa talumpati ni Legarda, sa ginanap na daluyong ng pagbabago, adaptation and resilience for our oceans forum sa UP Visayas Campus. Yan po ay sa Pandan Antique. Inahalin tulad nito ang daluyong bilang alon sa dagat. Binanggit din ito na aabot ng 3.9% ng GDP ang kontribusyon ng coastal economy. Ngunit lumalaki ang banta sa kaligtasan ng dagat at kumukonti ang huling isda. Nawawala ang coral reefs na nasa excellent condition at kabilang din ang Pilipinas sa nangunguna sa plastic ocean pollution sa buong mundo. Bilang tugon sa mga isyong pangkalikasan, nagpasa ng mahalagang batas si Senator Legarda tulad nga ng Climate Change Act of 2009 at Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System o PENCAS Law. Matatandaan na kabimbin sa Senado ang Blue Economy Bill na naglalay namang magpatupad ng sustainable fishing quota. Nagbabawal sa mapanirang pangisda tulad ng Muroami at naglalaan ng bahagi ng coastal zones bilang protected area. Mamalengke muna tayo. Nasa Muntinlupa Public Market ngayon si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pumalo na sa 490 ang kada kilo ng liempo sa Muntinlupa City Public Market. Habang naglalaro naman sa 380 hanggang 400 ang kada kilo ng pigi at kasim. Mas mahal ang presyo kumpara sa 410 hanggang 420 kada kilong liempo at 380 hanggang 390 sa pigi at kasim sa ibang palengke sa Capital Region. Ayon sa mga retailer, bumamatay lang daw sila sa mahal ding sabit ulo o kuha nila sa mga suppliers. Sa laman ng baka, 480 hanggang 500 ang kada kilo. Habang ang wholesale naman, 200 ang kada kilo. Mas mahal naman sa 220 ang kada kilo ng hita, pecho at pakpak. Sa isda, 200 ang kada kilo ng galunggong, 180 hanggang 200 ang kada kilo ng bangus, 170 hanggang 180 ang kada kilo ng tilapia. Ang bisogo naman, 240 kada kilo habang 380 ang kada kilo ng pampano ngayon. Ang matambaka at hasa parehas sa 200 ang kada kilo habang 300 ang kada kilo ng dalagang bukid. Sa gulay, bagsak sa 40 ang kada kilo ng kamatis, pipino 60 kada kilo, bawang 140 kada kilo, sibuyas na puti 90 kada kilo, habang ang sibuyas na pula naman 100 hanggang 120 pesos. Sa repolyo, 80 ang kada kilo, talong 90 kada kilo, sitaw 120 ang kada kilo niyan, ang palaya 120 rin ngayon.
Ang kalamansi, 100 kada kilo. Sayote, 40 kada kilo. Ang carrots, 80 kada kilo. Ang puso ng saging, 40 ang kada kilo. Papaya, 40 rin ang kada kilo ngayon. Gabi, 80 kada kilo. Habang ang patatas, 55 pesos dito sa pamilihan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport. Maganda umaga, Pilipinas! Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ayan. Ang team ni Sherwin Alparo ay nasa barangay Kalubkob, Silang, Cavite. Sa mga taga-barangay Kalubkob, Silang, Cavite, antabayanan po ninyo dyan ang poging si Sherwin Alparo, kasama niya ang kanyang tropa. Wala yung gagawin kundi mamigay ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! Si General Marbil, si PNP Chief, nananawagan ng suporta para kay General Torre. Detalye ng balita mula kay Idniel Parosa. Idniel, good morning. Kumpiyansa, Kuya Angel, si outgoing Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, na may pagpapatuloy ni CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III, ang mga programa ngayon ng internal reform at kontra-kriminalidad. Ayon kay Marbil, maliban sa pagiging CIDG Director nga ni Torre, nagsilbering Davao Region Police Chief pagtapos maging pinuno ng QCPD at Summer Police, ay isang masipag, subok at opisyal na may matatag na prinsipyo kaya't mapamumunuan niya ang PNP na may integridad at malino na direksyon. Hinitayat ni Marbil ang buong hanay ng pulisya na ibigay ang kanilang buong suporta sa pagpasok ni Torre bilang ika-31 pinuno ng PNP. Binigyang diin ng papaalis ng Chief of Police ang importansya ng pagkakaisa at profesionalismo, bagay na ipinahayag din naman ng tiwala ng palasyo nang i-anunsyo ang appointment ni Torre. Gumawa ng kasaysayan si Torre dahil sa ang kauna-unahang lakan wala sa Philippine National Police Academy na kapaglunsod class of 1993 na mamumuno sa buong PNP. Ito si Idniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Idniel. Umaga, Pilipinas! Ay baka kayo ay naghahanap din ho ng magandang investment opportunity dito po sa may bandang Binangon na Rizal. St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangon na Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Yan po yung tinatawag na luxurious living but affordable housing. Mantakin ho ninyo. Pagkagising ho ninyo, gusto nyo ng amenities na sasalubong sa inyo. Malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Hindi lang sa Pasko yan, araw-araw. Yan po ang binibigay sa atin ng St. Monique Balay, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng brand new Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! Menos 6 bago mag-6 na umaga. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinong nahuli mo, Sherwin Alparo? Go, go, go! Yes, magandang umaga kay Angel dito nga sa barangay Kalubkob na napapagitnaan ng barangay Luksuhin at ang barangay Litlit dito sa Silang, Cavite. Natagpuan natin ng ibang kukit ng mga pangalan ng barangay Kalubkob. Barangay Kalubkob dito sa Silang, Cavite. Natagpuan natin ng isa sa mga masugid na tagapakinig ng radyo. Ayan may radyo. At syempre yung radyo niya ay nakalagay sa DZRH. Magandang umaga po, ma'am. Pangalan nyo? Rosie Layugan po. Si Mami Rosie. Mami Rosie, palagi kang nagraradyo. Po. At anong isa sa paborito mo? Si Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones ng DZRH? Opo. Ay! Tignan mo, may-echo pa yan. May-echo pa. Ang dami niya snake plant, ha? Oo.
Maganda yan para sa kalisuga, kapaligiran. Nay, ilang taon na yung radyo ho ninyo, Nay? Ilan taon na yung radyo nyo? Matagal na yan. Matagal na ako nakikinig diyan. Oo. Parang yan yung radyo ni MacArthur nung dumating siya. Ano daw? Ganyan yung radyo ni MacArthur nung dumating. Bibigyan kami ng premyo rito. Yan. Sige, bibigyan ka na ng premyo, Sherwin. Dahil nakikinig ka sa DZRH, eto meron ka mami 1,000 pesos. Oh, thank you. And at syempre meron kang DZRH bigas. Yan ha. May bigas ang DZRH. At syempre meron pang grocery mula sa DZRH. At meron ka pang uniforme. Yan, mami. Susot mo yan habang nakikinig ka ng radyo. Lunes hanggang Biyernes, walang labahan. Maputi pa rin yan. DZRH t-shirt. Opo, thank you. Ayan. Mas marami pa sinabi yung aso kesa sa inyo. Mas marami tayong tahol. Mahihain si nanay, ikaw talaga. Thank you, Angelo Palmones. Ayan, sige na. Nagdagan ng Angelo Palmones. Ito, ako kitang iingay. Ang dadaldal ng aso mo. Ano pinakakain ka dyan? Ha? Pwede na sa radyo. Kaya sumunod na ismanalo ng 1,000 pesos laging dumutong sa DZRH. Baka kayo na susunod na, baka kayo na susunod natin yung winner sa DZRH Malakas from house number 6. Sherwin Bataw para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo! Ay, magandang umaga po sa mga taga Pampanga. Ingat po kayo ha. At muli, maraming salamat sa inyo lang sawang pagkikinig, pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa iniwang aral sa atin ni Oscar Wilde. Ang sabi niya ho, some cause happiness wherever they go. Others, whenever they go. Ayan, alam na ho ng mga nasipa. Nung hindi mga na-recycle, ha? 2x2 sa Taysias Balita, susunod na silang saglit. Magandang umaga!